Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ito, panoorin po natin itong reaksyon ni Banat Bay sa sinasabi niya, mga nahuhuling dealer ng pinagbabawal na gamot, hindi na basta-basta ang mga parokyano. Well, ito matagal naman na ito kahit naman hindi naman sa panahon ngayon. Marami ng mga nahuhuling mga celebrities na gumagamit nga ng mga illegal na droga. Yung iba pa nga hindi lang gumagamit, nagbebenta pa. So hindi na ito bago sa panahon natin ngayon. Pero nung panahon ni Pangulong Duterte, nawala yung mga yan. Alam naman natin yan. Nawala in the sense na nawala, tumigil muna. Yung iba naman talagang nawala dahil kinuha na ng liwanag. Alam niyo ibig kong sabihin? Kinuha na ng liwanag. O yung iba naman, natukhang. 'Di ba, na alam niya yung ibig sabihin ng tukhang, yung iba yung, nanlaban daw. So, marami yung natuwa dahil nga nabawasan sila. Napakalaking bagay yung ibinaba nung krimen nung panahon ni Pangulong Duterte dahil nga, marami natakot na gumagamit or yung involved sa ganyang kalakaran. So, hindi na bago 'yan. Pero yun nga, sa panahon ngayon, after ng termino ni Pangulong Duterte, nagbalikan sila. So ito nga ngayon, ang mga parokyano nga daw mga celebrity pa rin, pero hindi na basta-basta yung yung bayaran. Kung dati pera-pera, palit katawan, yung iba naman nagsasanla ng kung ano-ano. Pero ngayon ito, iba na yung ibinibigay o ibinabayad. Ngayon daw armas na yung binabayad pambili ng mga pinagbabawal na substance, ganyan, mga Coca-Cola, party drugs. So, hindi na yan, hindi na basta-basta yung bayaran ngayon. So, parang mas lumala na ngayon. So, ito, panoorin po natin. Nung panahon ko, Cup Syrup. Yun lang yun eh. Oo, nung panahon ko yan, nabutan ko pa yung sinasabi ni Banat Bay na cup syrup lang. Kasi pwede kang makabili niya over the counter lang. Ito yung mga cup syrup na matataas yung mga dosage. So, ano to, yung tamang maliwanag yung paningin at tawa ka lang ng tawa. Ganun lang yung nangyayari nun. Pero hindi siya talaga, hindi siya nakaka-high ng gaya ng mga ganyan, yung mga Coca-Cola, hindi ganun. Pero iba lang yung feelings talaga pag nakalaklak ka ng syrup. Kaya, totoo yung mga cocaine, mga pangmayaman yan. Ang mga gumagamit niyan, yung mga may posisyon eh. Yung may posisyon, di ba? Meron nga sinabi si Pangulong Duterte na meron nga daw tayong presidenteng gumagamit nga daw. So, bangag nga daw sabi nga ni Pangulong Duterte. So, yung cocaine, pangmayaman. Kasi hindi yan basta-basta naibebenta. Unlike ng shabu na halos parang candy na lang na ibinibenta yan dito dati, di ba? So, ngayon, bumabalik na nga rin yung ganyan kalakaran ulit na parang candy na lang na inilalako yan. Dahil nga, parang lumakas na loob nila dahil nga wala na si Pangulong Duterte. So, yun nga, yung cocaine, pangmayaman, sabi nga ni Banat Bal. Engage siya sa pagbebenta ng mga party drugs O yan, party drugs. Naku po. tulad ng Alam mo, nung panahon ni Duterte, nawala ang party drugs sa club. Marami kong kaibigan na yung mga pasosyal, yung, yung mga nagka-club-club. Kasi, kaya nung panahon ni Pangulong Duterte, alam nyo nangyari? Nawala sa club. Kasi natakot yung club eh. Mga club owners, talagang, wag na dito ang transaksyon. Kasi natakot sila. Okay? Although, hindi naman siyempre totaling 100% yun. Siyempre, may mga magkakaibigan. Pero kasi meron dyan yung talagang inaalaw nung club. Ito talaga dealer to. Pinapapasok yan. Tapos binibigyan lahat ng mga bouncer. Lahat yan, binibigyan. Tinotolerate naman. Pero nung panahon daw ni Pangulong Duterte, ilag ang mga ano dyan, ang mga club noon. Kasi, wag muna this time, delikado. Baka pati kami, masara, mapatay, ganyan. Kaya anong nangyari noon, sa mga hotels.
doon. Totoo yan. Totoo yung sinasabi ni Banat Bay na sa hotel, sa mga private subdivision, yun talagang mayayaman. Sabi nga ni Pangulong Duterte, di ba? Gumagamit pa raw ng yate, sa eroplano, lumalabas ng bansa. Andyan yung sa solve ng eroplano habang private plane, kumbaga, doon sila gumagamit para nga walang huli. Ganun kahirap nung panahon ni Pangulong Duterte. Talagang nagiging ano sila, nagiging ah, parang nagi gumagawa sila ng paraan na nag-iimbento sila ng pwedeng gawin nila para makagamit lang. Andiyan yun nga, siyempre 'pag nasa private subdivision alam niyo naman na napakahigpit ng seguridad diyan bago ka makapasok. So, kapag may basbas kasi ng may-ari nung bahay do sa private subdivision, nakakapasok naman kaagad, siyempre tinitimbri lang naman sa gate yon na may papasok na ganito, mga pangalan ibinibigay, eh, confidential yun, hindi naman pwede basta-basta ibigay yun ng mga security ng private subdivision. At the same time, yung nga sa condo, syempre alam niyo naman sa condo, hindi ka rin naman basta-basta makakapasok diyan kung wala ka namang unit na nirerentahan or hindi sa'yo yung unit. So, hindi gano'n kadali. Kaya doon sila gumagamit. Yun nga, isa pa doon yung sa yate. Siyempre, hindi naman niya basta-basta mareraid. Siyempre, kung nasa laot naman yan. So, makikita nila kung may paparating na ibang sasakyang pandagat na pwedeng mang-raid. So, yun yung naging ano nila, naging way nila para makaiwas sila sa mga huli-huli. So, nagiging ano sila, nagiging mapamaraan sila para yun lang, masustain lang nila yung vision nila. Mag Mag-o-occupy yung staycation, mga ganyan-ganyan. Meron nga akong kilala namatay sa isang magandang hotel sa Pasay. Oh, counselor pa 'yun. Oh, walang biro. Nagstay sila sa hotel, doon sila nagre-rent sila. Tapos doon sila wala eto hindi ako nagbibiro dito. Ganun nangyari noon, tagong-tago. Tapos kaya nga doon nauso yung mga GR eh. Alam niyo yung GR? Bahala na kayo. Kayo na lang, hindi ko nasabihin nito, demonetize pa ako eh. Usong-uso yun doon kasi after mong may mga party drugs na nakakael. So, ganun. Nagpapalitan yung mga magjojowa. Kasi nga, Totoo yung sinasabi ni Banat Bay, kapag kasi yung iba, depende yung tama kasi ng mga party drugs na yan, iba yung trip sa kanila. So kung magpa-partner yan, lahat yung gumagamit, may take ng party drugs, kung ano nun yung mga naiisip nila. So yun nga na nagpapalitan ng kanilang mga partner, dahil iba yung trip nga nila eh. So to the point na yun nga, kahit hindi gumagamit, yung nga na GGR. So alam niyo na yun, may gang-gang na ganyan, 'di ba? Dagdagan niyo na lang. So, siyempre, maiinit yung mga katawan yan once na nakagamit nga ng party drugs na yan. So, yun yung nangyayari. Kaya nga, ano eh, talagang iba yung panahon ni Pangulong Duterte na talagang ah, sobrang hirap ng pinagdadaanan muna nitong mga gumagamit nito bago nila matik yung ano na yan, yung mga ganyang klase party drugs. may L ka talaga eh. Sinasadya nila. So, tama-tama, nasa hotel ka na, diretso na yun. Dire-diretso na sila. Kaya yung iba, ang problema, na-overdose. Natitigok. Meron akong kilala, natigok eh. Na counselor dahil sa, na-overdose. Ganun. Oo. We, counselor, pero ba't hindi nabalita yan? Siguro tinago ng pamilya or, malamang tinago ng pamilya, tinago ng kanilang konsero ng LGU nila dahil mabubuko. So, siguro pinalabas lang ng parang natural death siguro. Kaya hindi masyadong nabalita. Pero kung nabalita yan, malaking issue yun dahil mahuhulin, mahalatan talaga meron pa rin gumagamit ng mga opisyal ng gobyerno. Tinago kasi nila, akala nila mas lalong mawawala. Wala eh, lalong may pera yung mga yan, mga mayayaman yan. Kaya nilang kumuha ng hotel room kahit sa gabi na. Oh. mga ecstasy,
at cocaine. Oo, tama. May isa pang flight steward na namatay sa ulit. Hindi ko alam kung yan yung tinira niya. Di ba nabalita yun sa Makati na yung nga pumutok yung meron na magbanggit ng pangalan, search nyo na lang, i-research nyo na lang, na may isang flight stewardess nga daw na yung araw na natigok dahil nga yun na overdose dun sa party drugs, 'di ba nag-party-party sila dun sa isang hotel sa Makati. So yun, yun nga daw yung nangyari nun. So dahil nga sobrang hirap ng ng paraan para makagamit sila. Biruin mo nag-book na lang sa hotel sa Makati. So hindi basta-basta. So nalaman na lang 'yon nung may nangyari ng hindi maganda. Yun nga, na-overdose na yung flight stewardess. Doon lang nalaman na gumagamit nga doon sa loob ng hotel room. He supplies his drug merchandise sa mga high-end na bars sa Alabang, sa BGC, and Makati. Merong mga... Ngayon, bumalik na sa mga club. Yung mga party drugs. Yan o, wala na. Nababayaran naman yung mga bouncer dyan. celebrities at part ito sa magiging follow-up investigation natin dahil may mga celebrities, hindi na celebrities, may mga businessman na clientele siya. Natuklasan ng NBI na ang mga natagpuang mga baril sa kanyang bahay, mga sinwap pala ng kanyang parokyano kapalit ng droga. Ito ay bayad sa kanya ng... Pero yun baril na ang ibinabayad kapalit ng droga. So, ganyan na naman lumalala yung drug problem ng Pilipinas na sinolusyonan na nga ni Pangulong Duterte noong nakaraang kanyang administrasyon, di ba? Na talagang halos wala nang nare-raid kasi nga lahat tumaob na. Lahat ng mga nagbebenta nagsisitaob na, nagsisitago na, yung iba nagbagong landas. Yung nga talagang after ng administrasyon Duterte, eto bumabawi na talaga sila ngayon. So baril na ang ipinapalit. So ito may plano to siguro magtayo ng mga private army. Siyempre, ano mo naman yung ganyang karaming baril kung wala kang plano, di ba? Ibang mga customer niya kapalit ng cocaine. At na pag-alaman din natin na hindi lang armas ang binabayad sa kanya, pati mamahaling gamit tulad ng mga sasakyan. Abot-abot naman ang pagsisisi ng suspect. Maybe this is yung plan po ni Lord para makaalis na rin po sa circle na yun. Sobrang laki kasi dahil siyempre doon sa mga anak ko po. Then, siguro sila naiisip na I put them at risk. Grabe yung isipin niyo yan. Ha? I mean, hindi ko naman siya kinokondena. Sabi ko nga, okay din yung pag-iisip niya. Maybe that's the way of the Lord to wake him up. Kasi, in reality, totoo naman, in reality, masagana buhay mo dahil nagbebenta ka, di ba? Fibski, salamat po. Masagana buhay mo ng how many years? Maybe 5 years? 10 years? 10 years kang nagdi-dealer. Yeah, sagana ng buhay mo. Lahat ng bakasyon, lahat ng kotse na gusto mong bilhin, lahat ng dahil nga sa laki ng pera. Pero yung kapalit nun, isipin mo mula ngayon, wala na lusot yan. Ako naman, ang take ko rito, hindi parang ginagamit na lang niya yung ganyang mga linyahan na magsisisi siya, siguro ganyan. Kinalob daw ng Diyos yung nangyari sa kanya. Sa akin, hindi eh. So, umpisa pa lang, alam mo na yan eh. Alam mo na pwedeng mangyari yan. So, dahil nga maganda yung kitaan, kinain lang siya ng sistema, kinain siya ng maling desisyon niya. Tandaan po ninyo, may kasabihan, it's a matter of choice. It's not a matter of chance. So, pinili niya yung ganyang buhay. Alam niya yung pwede siyang masakote balang araw. Pero, pinili niya pa rin yung ganyang klaseng buhay dahil nga naging maganda yung kalagayan nila sa buhay. So, yung sabi nga ni Banat Bay na nabibili nila yung gusto nila, nakakapag-travel sila. Yun nga lang, naging
collateral damage dito is yung family niya, yung anak niya dahil yun nga, kasi hindi naman habang buhay talaga na ay yung ganyang klaseng kalakaran, hindi ka mahuhuli. Unless kung talagang big time ka na nasa abroad ka na nag-ooperate, yun hindi talaga basta-basta nahuhuli yun. Pero kung dito ka lang sa loob ng isang bansa na mag-ooperate, mahuhuli ka. So, alam niya na ganyan yung sasapitin niya kapag nahuli siya. So, hindi, para sa akin, hindi benta yung sasabihin niya na siguro ito yung kaloob ng Diyos. So, ibig sabihin, kung hindi ka nahuli, kaloob din ng Diyos yun, na pinabayaan ka. Hindi. Alam mo, sa umpisa pa lang na pwede kang mahuli at alam mong madadamay yung pamilya mo, pero ginusto mo pa rin na ituloy yung ganyang kalakaran. So, para sa akin, hindi bentang-benta yung ganyang katwiran na yan. Parang ito, ano na lang to gawa na lang na parang kaawaan lang siya. Na sabihin niya parang biktima lang siya dyan. Kasi lilitisin pa naman yan. So, doon pa naman malalaman kung ano yung magiging sentensya sa kanya. Pero, malamang sa malamang, kulong talaga do. Yun nga lang, yun yung gagamitin yung unang depensa niya na parang napilitan lang siya, magpapaawa siya. So, usually, yun naman talaga yung unang rason nila para lang mapagtakpan yung ginawa nila. So, magpapaawa effect sila, magpapabiktim, victim kunyari. So, hindi natin sila, ako personally, hindi sa akin benta yung ganyong mga palusot nila. So, yun nga, gaya nga ng sinabi nga na kanina, talagang bumabalik na yung mga droga dito sa Pilipinas. Gawa ng wala naman talagang direktiba si Pangulong Duterte, si Pangulong Marcos umpisa pa lang na pag-upo niya sa kanyang pwesto, ni wala siyang direktiba tungkol sa laban kontra droga. Unlike kay Pangulong Duterte na umpisa pa lang, pag-upo pa lang niya, talagang nagbigay na kaagad siya ng direktiba sa PNP, sa lahat ng law enforcer natin na puksain kalangan yung droga. So, mabigat yung mga binitawan niya, kaya natakot yung mga nagbebenta, yung mga drug lord. So, ngayon, dahil nga walang direktiba si Pangulong Marcos, so parang yung mga kapulisan natin, yung mga law enforcer natin, hindi alam kung paano sila kikilos. Basta siguro, ang instruction lang sugpuin lang. So, pero iba kasi yung yung ah, pagbibigay ka on public ng direktiba 'di ba? Kasi iba yung datingan no na talagang porsigido at talagang meron kang malinaw na susundin na utos. So ngayon, parang kanya-kanya na lang kung depende na sino yung namumuno. Sino na lang magkukumpas kung gaano kaseryoso yung magiging laban nila kontra droga. So maraming salamat po. Ingat po kayong parati.